Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Perla. 40 anyos. Hindi ko na sasabihin kung taga saan ako. Dahil ang mga pangyayari sa buhay ko ay may pagkasensitibo. Pero kahit ganon ay nagdesisyon akong sumulat para magsilbing aral sa inyong mga tagapakinig. Nagsimula ang lahat noong 25 anyos pa lang ako. 3 kaming magkakapatid sa pamilya. Matagal nang yumao ang aming ina dahil sa sakit na cancer. Kaya ang aming ama na lang ang nagtaguyod sa amin. 3 kaming babae, 3 Marias ika nga. Kaya ganoon na lamang kung protektahan kami ng aming ama dahil ayaw niya magaya kami sa iba na napariwara ang buhay. Wala namang problema sa amin ang ginagawang paghigpit ng aming ama. Kahit na maraming bawal tulad ng bawal gabihin, bawal bumarkada sa mga lalaki at higit sa lahat, bawal magkaroon ng nobyo hanggat hindi pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Kaya noong nakagraduate na kami, unang nagkaroon ng nobyo ang panganay namin na si Ate Vivian. Itago na lang natin sa pangalang Arnel, ang maswerteng lalaki na nakasungkit ng kanyang puso. Kahit ayaw ni Papa kay Arnel noon, ipinaglaban nila ni Ate Vivian ang kanilang pagmamahalan ng halos 3 taon. Tony, nakita ko kung gaano minahal ni Ate Vivian si Arnel. Kahit masira ang relasyon nila ni Papa bilang mag-ama, baliwala yun sa kanya basta't makasama lang niya ang kanyang nobyo. Hanggang isang araw, narinig na lang namin ang nakababata kong kapatid na si Rosaline na humahagulgol si Ate Vivian sa kwarto niya. Dito namin nalaman na iniwan na pala siya ni Arnel dahil hindi na raw siya nito mahal. Ilang araw nagkulong si ate sa kwarto niya. Hindi kumakain, hindi lumalabas, walang kinakausap kahit sino sa amin. Masyado niyang dinibdib ang pang-iiwan sa kanya ni Arnel. Ano kayang masarap lutuin mamayang gabi? Para naman makakain na si Ate Vivian. Wala na kasing ibang ginawa yun kundi magkulong sa kwarto niya. Ay, oo nga pala. Kailangan na nating bumili ng bagong walis tambo. Sira na yung nasa bahay. Maghanap ka dun sa bandang dulo. Parang may nakita ako ron eh. Samahan mo na rin ng daspan. Oh, ito yung pera. Ayan, hintayin na lang kita rito ah. Sige ate. Hintayin ko na lang muna siguro rito si Rosaline. Mabilis lang naman yun eh. Perla? Arnel? Ikaw pala yan. Akala ko kung sino. Namamalengke ka? Oo, kasama ko si Rosaline. Ikaw? Bibili lang ng mantika. Naubusan na kasi kami sa bahay. Ah, sige na. Alis na ako. Teka, sandali. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan naman? Si Rosaline yung kasama mo. Akala ko si Vivian eh. Kumusta na pala siya? Ngayon, hindi pa rin lumalabas ng kwarto hanggang ngayon. Hindi masyadong kumakain. Hindi naliligo. Buong araw lang nakahiga at umiiyak. At alam mo naman siguro kung bakit, di ba?
Perla, alam mo namang hindi ko sinasadyang saktan yung kapatid mo, di ba? At alam mo rin na minahal ko siya ng sobra. Pero ang magagawa ko, masyado na kami maraming hindi na pagkakasunduan eh. Sa tuwing nag-aaway kami, nagkakasakitan lang kami. Kaya minabuti kong sumuko na. Wala nga naman magkunwari pa ako. Mas lalo ko lang siyang masasaktan pag ganun. Pero sana dinahandahan mo. Binigla mo siya eh. Isang araw masayang masaya kayo. Tapos kinabukasan bigla mo na lang hiniwalayan. Sinabi mo na hindi mo na siya mahal, na hindi ka na masaya. Sino ba naman ang hindi mababaliw doon? Huwag mo naman lakasan yung boses mo. Baka magtinginan tayo. Kahit naman anong gawin ko, masasaktan at masasaktan ko pa rin naman siya. Kahit anong sabihin ko, ganito pa rin ang mangyayari. Kaya naman gusto ko sana siyang makita at makausap. Yan din sana ang plano ko. Pero baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Tama na yung sakit na nararanasan ngayon ng kapatid ko. Kami na ang bahala sa kanya. Makakalimutan ka rin naman niya. Perla, gusto kong maintindihan mo na hindi ko sinasadyang saktan si Vivian. Totoong minahal ko siya. Sadyang humingi ako ng tawad. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Ang kailangan na lang ni ate ngayon, maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. At kami ang makakapagbigay nun, hindi ikaw. Kaya mas maganda kung wag mo na siyang puntahan o kausapin. Diyan ka na nga. Sa tingin ko naman, bukal sa loob ni Kuya Arnel yung paghingi niya ng tawad kanina. Kasi totoo namang minahal niya talaga si Ate Vivian eh. Sadyang ganun lang siguro sa pag-ibig. May mga taong hindi nakalaan para sa'yo. At ano namang alam mo sa pag-ibig, Aber? Ang bata-bata mo pa kaya? Uy, marami na kaya akong alam. Kaya nga naiintindihan ko si Kuya eh. Hindi ka galit sa kanya? Hindi. Mas maganda na yung ganun. Kesa sa naghanap siya ng iba saka hiniwalayan si Ate Vivian. Eh ito, naging tapat siya. Sadyang hindi lang talaga matanggap ni ate. Ikaw ba? Galit ka ba kay Kuya? Noong una, oo. Pero ngayon? Hindi na. Naiintindihan ko rin naman siya. Sana maging maayos na ang lahat. Sana bumalik na si Ate Vivian sa dati. Nandito na pala tayo sa bahay. Pumasok na tayo sa loob. Ilock mo yung gate. Sige ate. Tara na. Malapit na mag-alas 6. Dapat nakaluto na ako bago pa dumating si Papa. Ikaw na bahala maghiwa ng mga gulay, ha? Sige ate. Ay, salamat. Nakauwi na rin. Lalapag ko na to dito sa lamesa. Ang bigat. Tingnan ko lang si ate sa kwarto niya. Baka gising na eh. Sige. Mukhang kumpleto na ako sa sangkap. Wala naman siguro akong nakalimutan. Papakuluan ko na tong karne ng baboy habang naghihiwa ng mga gulay si Rosaline. Tapos, magsasaing na ako para... Rosaline! Anong nangyari? Ate Perla! Ate Perla! Si Ate Vivian nagbigti! Ate Vivian! Rosaline, tulungan mo ako! Anong ginagawa mo, ate? Inaangat ko si Ate Vivian para hindi siya masakalalo. Kumuha ka ng kutsilyo sa kusina, bilis! Ate! Ate! Ate Vivian! Tutulungan ka namin! Rosaline! Yung kutsilyo, bilisan mo! Ito na! Anong gagawin ko? Itayo mo yung upuan! Tutungan mo tapos putulin mo yung lubid! Sige, sige! Hindi ko abot! Abutin mo! Bilisan mo! Putulin mo na! Ate! Ate!
ka ng tulong sa labas! Bilis! Ate! Tulungan niyo kami! Kuya! Kuya, tulong! Ate! Gumising ka! Ate Vivian, ano ba? Gumising ka! Tony, yun na ang pinaka nakakakilabot na nangyari sa buhay ko. Ang makitang nakabigti, ang wala ng buhay na katawan ng kapatid ko. Si Ate Vivian na masayahin at puno ng pangarap sa buhay. Si ate na walang ibang gustong maranasan kundi maging masaya at makasama ang pinakamamahal niya habang buhay. Ngunit sa isang iglap, kinuha yun ng pag-ibig sa kanya. Nagalit ang buong angkan namin kay Arnel dahil siya ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Ate Vivian. Pero aaminin ko, kung akong tatanungin, hindi ko siya sinisisi sa nangyari. Alam ko at naipaliwanag din naman niya sa akin na nakipaghiwalay siya ng maayos sa kapatid ko. Pero minabuti kong manahimik na lang muna dahil lahat naman kami ay nasasaktan sa nangyari sa ate ko. Sobrang sakit ng nangyari. Inabot ng halos 2 taon bago namin natanggap ang biglaang pagkamatay ni Ate Vivian. Siyempre hindi pa rin namin nakakalimutan, pero kahit papaano ay nagagawa na naming tumawa at magsaya kahit kaunti. Hanggang isang araw, muling nagtagpo ang landas namin ni Arnel. Nagkataon kasi na pareho kaming nagtatrabaho noong mga panahon na yun sa isang pabrika. Pilit ko siyang iniiwasan, pero panay ang lapit niya sa akin. Wala raw kasi siyang malapit na kaibigan sa mga katrabaho namin. Kaya tuloy lagi siyang sumasabay sa akin tuwing break time. Kapag uwian naman, pilit niya rin akong inihahatid kahit hanggang kanto ng bahay namin. At dahil sa sobrang kulit ni Arnel, nanawa na rin akong itaboy siya. Hindi naman ako bigay todo kung makipagkaibigan, pero itinigil ko na ang pagsusungit sa kanya. Hanggang sa napansin ko na gumagawa na si Arnel ng mga hakbang para mapalapit sa akin na higit pa sa isang kakilala o kaibigan. Saan ba talaga tayo pupunta? Kanina pa tayo naglalakad. Papunta na yata to sa masukal na parte ng gubat eh. Naririnig mo ba yun? Ibig sabihin malapit na tayo. Halika na. Oo, ito na. Oh, ingat. Baka madulas ka. Yan. Konti na lang. Konting-konti na lang. Yan. Malapit na ba? Napapagod na akong maglakad. Magkakaroon na yata ako ng kalyos sa mga paa ko. Oo, malapit na tayo. Oh, ayan. Nandito na tayo. Wow! Ang ganda naman dito, Arnel. Diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Tara, dito tayo sa may lamesa. Meron palang ganito sa atin? Ngayon ko lang to nakita ah. Nadiscover ko lang to nung minsan gumala kami ng pinsan ko. Maski nga ako nagulat na may ganito kagandang lugar pala sa atin. Hindi pa to tinatao kaya ganyan pa kaganda. Pero kapag nalaman na to ng iba, nako, hindi na ganito katahimik dito. Mabuti na lang pala, dinala mo na ako agad dito. Naunahan ko na yung iba. O teka, ano yung mga nilalabas mo sa bag mo? Mga pagkain. Pero bakit may mga dala kang pagkain? Akala ko ba may papakita ka lang sa akin? Parang date na yata to eh. Kapag sinabi ko sa yung date ang gagawin natin, siyempre hindi ka sasama. Kaya nagsinungaling ako. Bakit mo ba ako dinala rito? Ano bang meron? Wala lang. Arnel,
Sagutin mo nga ako, bakit mo ba ako dinala rito? At bakit mo ginagawa to? Akala mo ba, hindi ko napapansin ng mga ginagawa mong pakikipaglapit sa akin? Sa parating paghatid sa akin sa kanto ng bahay namin. Tapos parati mo akong sinasamahan kumain. Sa mga simpleng panglilibre mo sa akin sa kung saan-saan. Pati yun, nahahalata ko yun. Ayoko namang mag-isip ng kung ano-ano, pero... Pero, hindi mo maiiwasan isipin na baka kaya ako ginagawa lahat ng yun. Dahil may nararamdaman na ako sa'yo. Kaya nga linawin mo na kasi ayokong isipin yun. Sige lang. Hayaan mo lang yung sarili mong gawin yun. Kasi yun naman yung totoo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Perla, mahal kita. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Arnel. Hindi rin naman ako nakikipagbiroan sa'yo. Seryoso ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Magtigil ka nga. Tingin mo maniniwala ako dyan sa kalokohan mo? Hindi ka ba kinikilabutan? Bakit ano bang masama sa sinabi ko? Nagtanong ka pa talaga. Arnel naman, baka nakakalimutan mo kapatid ko si Ate Vivian. Sabi ko Kapatid ko ang dati mong nobya. Sabi ko na nga ba at yan agad yung maiisip mo? Aba malamang. Bakit mo ako nagawang mahalin samantalang naging nobya mo na ang kapatid ko? Naging nobya, Perla. Ibig sabihin tapos na. Matagal na panahon na lumipas. Hindi ka pa rin ba nakakausad mula sa nakaraan? Eh ikaw, hindi mo ba alam ang salitang delikadesa? Delikadesa? Oo, delikadesa. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Nagpakamatay ang kapatid ko dahil sa'yo. Tapos ngayon, ako naman ang gusto mong makarelasyon? Arnel, para na rin nating trinaydor si Ate Vivian. Perla, pasensya ka na sa sasabihin ko pero matagal nang wala ang ate mo. Manahimik ka. Hindi naman yata patas na pigilan ko yung nararamdaman ko dahil lang sa nakaraan. Wala naman akong kasalanan sa nangyari. Kaya may karapatan naman siguro akong maging masaya. Tayo. May karapatan tayong maging masaya. Hindi mo alam anong sinasabi mo. Mahal kita. At alam kong hindi lang ako ordinaryong kaibigan para sa'yo. Tama na. Mahal kita. Nakikiusap ako. Tama na. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Ayoko nang marinig yan. Dahil mali. Maling mali. Uuwi na ako. Kaya sandali lang. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Umalis ka dyan sa dadaanan ko. Gusto ko nang umuwi. Bakit? Dahil hindi mo kinakaya naririnig mo? Dahil hindi mo inakala na kaya kitang mahalin ng totoo? Dahil hindi pwede yung sinasabi mo. Kaibigan lang tayo, Arnel. Hanggang doon lang dapat yon. Ano magagawa ko kung ganun yung nararamdaman ko? Ha? Kung alam mo lang kung gaano ko pinigilan yung sarili ko na huwag ka mahalin pero hindi ko kaya. Hindi sana ginalingan mo pa. Kasi hindi pwedeng maging tayo. Ano na lang ang sasabihin ng iba sa akin? Na hindi ko na nirespeto ang alaala ng kapatid ko? Na baka matagal na pala tayong may relasyon at ngayon na lang tayo umamin? Ayoko ng gulo, ayoko masira ang pangalan ko. Bakit wala namang gulo ha? Ilang taon nang wala si Vivian, maayos na tayong lahat. Alam mo, sa tingin ko nagkakaganyan ka lang kasi nakikita mo si Ate Vivian sa akin. Iniisip mo siguro na baka pwede mo akong gamitin para mabigyan ng pangalawang pagkakataon ng sarili mo na makabawi sa lahat ng pagkukulang mo sa kapatid ko. Mali ka. Tapos ko na mahalin si Vivian bago pa ako may maramdaman sa'yo. Hindi ko siya nakikita sa'yo dahil magkaiba kayong dalawa. Magkaiba kayo. Sinungaling. Yun ang totoo, Perla, at alam mo yan. Pues pasensyahan na lang tayo. Hindi ko matatanggap yung pagmamahal mo. Dahil ayokong maranasan ang naranasang sakit ni ate nung minahal ka niya. Ayokong magkagulo ulit ang pamilya namin ng dahil sa'yo. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Arnel. Huwag mong gawin to. Perla, nagmamakaawa ako sa'yo. Kung bibigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, papatunayan ko sa'yong hindi kita sasaktan kahit kailan. Na mabuti akong tao at nararapat ako para sa'yo. Na kaya kitang panindigan at mahalin ng sobra. Isang pagkakataon lang. At kung hindi ko man magawang baguhin yung nasa isip ko, titigilan kita, sige. Aalis ako sa buhay mo. At hindi kita guguluhin kahit kailan. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataong patunayan ang sarili ko sa'yo. Isang pagkakataon lang. Tony, nagmati
Natigas ako sa pagmamakaawa ni Arnel. Pero sa mga sumunod na araw, hindi siya tumigil. Mas naging porsigido pa siyang makuha ang loob ko. Hirap naman akong iwasan siya dahil iisa lang ang pinapasukan naming trabaho. Hanggang sa unti-unting nayanig ang prinsipyo ko. Natibag ang pader na hinarang ko kay Arnel. Sa huli, nakinig ako sa puso ko at bumigay sa totoo kong nararamdaman para kay Arnel. Tulad ng inaasahan, naging tutol ang lahat, lalong-lalo na ang papa ko. Sinabi niya na hindi ko na raw nirespeto ang alaala ni Ate Vivian na si Arnel ang dahilan kung bakit siya nawala ng anak. Alam ko naman yun, Tony. Ngunit sobrang malalim ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Arnel para pigilan pa ito. Kaya tulad ng ginawa ni Ate Vivian, ipinaglaban ko ang pagmamahalan namin ni Arnel. Tony, pagkalipas ng 1 taon, nagpasya kami ni Arnel na magpakasal. Simpleng kasal lang ginawa namin. Pero ni isa sa pamilya ko ay walang dumating. Maski si Rosaline ay pinagbawalan ni Papa na pumunta. Masakit man na galit ang aking pamilya, itinuloy namin ni Arnel ang kasal. Tutol man ang buong mundo, ang importante ay masaya kaming magkasama. Nagdesisyon kami ni Arnel na magbitiw na sa pinapasukan naming kumpanya. Pinapalibutan kasi kami ng mga mapanghusgang tao. Madalas, may magpaparinig sa amin na parang akala mo ay kasama sila sa mga pangyayari sa aming buhay. Tumira kami sa isang malayong baryo sa probinsya namin. At dahil sa nag-uumpisa pa lang ang aming buhay mag-asawa, pinagtiyagaan naming tumira sa isang maliit na bahay. Malapit kami sa dagat, kaya nagtinda ako ng mga tuyo at si Arnel naman ay sumama sa kakilala niya na pumapalaot para mangisda. Masaya kaming dalawa kahit mahirap ang buhay. Nangako kami na anuman ang mangyari, hindi namin iiwan ang isa't isa at ipaglalaban namin ang aming pagsasama sa hirap man o sa ginhawa. Mahal. Mahal. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos naman. Mukhang wala ka pang pahinga. Siyempre, binantayan kita. Hinintay na magising ka. Ano bang nangyari sa akin? Bakit nandito ako sa ospital? Bakit hindi ko magalaw yung mga paa ko? Anong nangyari? Mahal, naaksidente ka kagabi sa pangingista mo. Sabi ng doktor, likod mo ang pinakanapuruhan. May tinamaan daw eh. Hindi ko masyadong naintindihan yung paliwanag niya. Yun ang dahilan kaya hindi mo maigalaw ang mga binti mo. Ano? Tatawag ako ng doktor para mas maipaliwanag sa'yo ang sitwasyon mo. Teka. Anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Magiging baldado na ba ako? Habang buhay na ba akong ganito? Paano na yung hanap buhay ko? Paano na ako?
Sandali lang. Tatawag ako ng doktor. Kumalma ka lang muna. Paano ko kakalma kung ganito yung nangyari sa akin? Sige nga! Sabihin mo sa akin paano? Arnel, tama na. Ito pwede. Hindi ako pwedeng maging baldado. Kailangan ko makagalaw. Hindi pwede. Kailangan ko igalaw to. Tama na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo, Arnel. Ano ba? Ayoko! Hayaan mo ako! Hayaan mo ako. Kaya ko to. Sabi ng tama na eh. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon mo. Tama na! Hindi pwedeng mangyari sa akin to. Hindi ako pwedeng maging ganito, Perla. Tulungan mo ako. Ayoko maging ganito. Ayoko maging pabigat. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan, ha? Dadalhin kita sa ibang ospital. Yung sa mas malaki, yung mas maraming doktor. Tsaka mas magagamot ka nila doon. Akong bahala sa'yo, basta magtiwala ka sa akin, ha? Gagawin ko ang makakaya ko. Pero paano? Wala tayong pera. Hirap na nga tayo mabuhay sa isang araw eh. Paano mo pa ako madadala sa ibang ospital? Paano nila ako gagamutin? Ano yung pambabayad mo, yung mga paninda mo? Arnel naman, gagawa nga ako ng paraan. Paano nga? Bigyan mo ako ng oras mag-isip. Kahit ano gagawin ko, basta gumaling ka lang. Magtiwala ka sa akin, Arnel. Gagaling ka, makakalakad ka ulit. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala. Ako nang bahala sa lahat, ha? Ako nang bahala. Anong ginagawa mo rito? Pa, pwede ko po ba kayong makausap? Importante lang. Sige na naman pa, oh. Hindi ako pupunta rito kung hindi mahalaga yung sasabihin ko. Pasok. Salamat po. Anong kailangan mo? Bilisan mo, may pupuntahan pa ako. Pa, kailangan ko ng tulong mo. Sabi na nga ba eh. Ano pa nga ba ang pwedeng maging dahilan para magpakita ka sa akin? Si Arnel po kasi nasa ospital. Naaksidente siya habang nangingista. At hindi na niya magalaw yung mga paa niya ngayon. Ang sabi ng doktor, mas maganda kung dadalhin ko siya sa mas malaking ospital. Pero pa, kailangan ko ng malaking pera para magawa yun. At sa lalong madaling panahon na sana. Dahil kung hindi, baka tuluyang maging baldado yung asawa ko. Tulungan mo ko. Wala na akong ibang malalapitan na may sapat na kakayahang pinansyal. Nasaan na ang tapang mo ngayon? Di ba sinabi mo sa akin doon na kahit kailan, hindi mo kakailanganin ng tulong ko? Na kaya kang panindigan ng lalaking yon? Oh, nasaan na ang sinabi mo nun? Ano nangyari? Pa, alam kong mali ang mga sinabi ko noon. Kaya nga siguro ganito ang nangyari. Pinarusahan kami ng Diyos. Pero patawarin niyo ako. Patawarin niyo kami ni Arnel. Kung kailangan na kailangan mo ng pera, tsaka ka magiging mapagkumbaba at hihingi ng tawad.
Akala mo sa akin, madadala mo ko sa pagpapaawa mo? Ba hindi, Perla. Sumama ka sa lalaking yon at tinalikuran mo kami ng pamilya mo. Pues, panindigan mong naging desisyon mo. Huwag ka naman ganyan. Maawa ka naman sa akin. Matindi ang pangangailangan namin. Kailangan kita, Papa. Kailangan ka ng anak mo. Hindi na kita anak nung oras na sumama ka kay Arnel. Malinaw ko namang sinabi sa iyo yun, di ba? Na kung siyang pipiliin mo, kalimutan mo ng ama mo ko. Pero ano ginawa mo? Sumama ka pa rin sa lalaking kinamumuhian ko simulat sa pool. Nagmalaki ka na, akala mo kayang-kayang ibigay sa'yo ng lalaking yun ang buong mundo. Kaya pasensya na. Wala ka mapapala sa akin. Ganyan na ba katigas ang puso nyo? Hindi lang ako sumunod sa gusto nyo? Hindi nyo na ako naging anak? Oh, dahil napakatigas ng ulo mo. Makasarili ka. Sinabi ko na sa'yong mamalasing ka dahil sa lalaking yon, pero hindi ka nakinig. Nagawa mo na nga akong talikuran. Nagawa mo ring bastusin ang alaala ng Ate Vivian mo. Yung lalaking pinakasalan mo, siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo. Alin ba doon ang hindi mo naiintindihan? Matagal nang tapos yun pa. Ilang taon nang patay si Ate Vivian nung naging kami ni Arnel. Maayos na tayong lahat bago ko sinunod ang puso ko. Aba, tignan mo kung saan ka dinala ng pagmamahal mo. Naghihirap ka. Nagmamakaawa ka para sa pera. Bakit? Dahil hindi ka kayang buhayin ang lalaking pinili mo. Ng lalaking pinagmamalaki mo. At hindi mo nalang aminin na nagkamali ka ng desisyon. Kailan magbubukas sa mga mata mo sa totoong nangyayari sa'yo? Kahit anong sabihin nyo pa, mahal ko si Arnel. Ayun naman pala, hindi umalis ka na. Dahil kahit anong gawin mo, hindi kita tutulungan. Pero pa, obligasyon yung tulungan ako. Wala, kapal na mukha mo. Baliw ka na, Perla. Wala na akong kahit anong obligasyon sa'yo. Matanda ka na. Anak mo pa rin ako. Wala akong anak na katulad mo. Sa iba ka maghanap ng tulong. Wala ka mapapala sa akin. At wag na wag ka nang babalik dito para lang sa walang kwenta mong asawa. Lumayas ka rito! Layas! Tony, umalis ako ng bahay ni Papa na hindi pera ang dala, kundi galit. Kailanman ay hindi ko naisip na makakaramdam ako ng sobrang galit sa aking ama. Sa isip ko noon, napakasama ni Papa. Dahil nagawa niyang talikuran ng anak na nangangailangan sa kanya. Kaya mula noon ay hindi na talaga ako nagpakita pa sa kanya. Naghanap ako ng ibang paraan para maipagamot ko ang asawa ko. Halos lahat yata ng kakilala ko ay hiningan ko na ng tulong. Sa awa ng Diyos, nakaipon naman ako ng sapat na pera, kaya nadala ko si Arnel sa mas maayos na ospital. Naibigay sa kanya mga pangangailangan niya. Kaya pagkatapos ng 3 buwan, tuluyan na siyang gumaling. Ngunit kasabay ng paggaling niya ay ang paglobo ng mga utang naming mag-asawa. May kamahalan ng pagpapagamot ni Arnel. Kaya pikit mata kong inabuso ang paghingi ng tulong sa iba. Alang-alang sa ikagagaling ng asawa ko. Kaya sa bawat araw na lumilipas, ay parang hirap na hirap kaming huminga sa dami ng problema. Na para bang hindi nauubos. Sa halip ay nadaragdagan pa. Hanggang isang araw, Sandali lang. Rosaline? Ate Perla. Diyos ko po, ang tagal nating hindi nagkita. Halika, pumasok ka muna. Paano mo nga pala nalaman kung saan kami lumipat? Teka, kumusta ka na? Ilang buwan din tayong hindi nagkita ah. Ayos lang ako, ate. Ang tagal mo rin hindi nagpakita sa akin. Akala ko kay Papa ka lang galit. Pero hindi ko naman inakala na pati ako titiisin mo na rin.
Pasensya ka na. Nawalan ako ng oras na makipagkita sa'yo. Alam mo namang lumipat na rin kami ng ibang tirahan dahil pinalayas na kami ron sa dati. Tapos abala pa ako sa pagpapagaling ni Arnel. Pasensya ka na ha. Alam kong ilang beses kang tumatawag sa akin, kaya lang hindi ko na nasasagot kasi masyado kasi akong abala. Wala akong oras para magpahinga sa pagkayod. Teka, bakit ka nga ba napasugod dito sa bahay? Ate, may kailangan kang malaman tungkol kay Papa. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Papa? Ate, kasi, si Papa. Ano ba, Rosaline? Sabihin mo na sa akin kung ano nangyari. Wala na si Papa, ate. Ano? Iniwan na tayo ni Papa. Rosaline, huwag mo akong binibiro ng ganyan. Ate, sa tingin mo, bakit ako nagpumilit mahanap ka? Para makipaglokohan? Imposible. Kailan? Kailan namatay si Papa? Nung isang araw. Diyos ko po. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ilang beses kitang tinatawagan. Hindi mo ako sinasagot. Anong nangyari sa kanya? Naabutan ko na lang siya sa baba ng hagdan na walang malay. Tuguan yung ulo kaya kagad ko siyang dinala sa ospital. Akala ko simpleng galos lang yung nasa ulo niya pero hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Ang sabi ng doktor, sa pagkabagok sa ulo ang ikinamatay ni Papa. Diyos ko po. Diyos ko po. Bakit ito nangyari? Bakit? Kaya ginawa kong lahat para mahanap ka, ate. Mabuti na lang may napagtanungan ako sa lugar niyo dati kaya nalaman ko kung saan kayo lumipat. Kaya lang, ngayon lang ako nakarating kasi ako lang naman mag-isa nag-asikaso ng lahat eh. Kaya hindi ko alam kung tama ba yung pinagkagagawa ko. Ate, wala na si Papa. Iniwanan niya tayo. Nakaburol pa ba siya? Pwede ko pa ba siyang makita? Oo, ate. Sinabihan ko talaga sila na nahintayin nila na umuwi akong kasama ka. Kasi gusto kong makita mo si Papa bago man lang. Sige. Sige, sasama ako sa'yo. Dalhin mo ako kung saan nakaburol si Papa. Gusto ko siyang makita. Dalhin mo ako kay Papa, Rosaline. Dalhin mo ako kay Papa. Parang hindi ko kayang lumapit. Parang hindi ko kayang makita si Papa na nasa loob ng kabaong. Papa? Papa ko. Papa. Nandito na ako. Umuwi na ako. Pa. Patawarin mo ako sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Alam mo namang galit lang ako nun, di ba? Alam mo
na kahit anong mangyari, mahal pa rin kita. Ate, alam mo nung huling nag-usap kami ni Papa, kinumusta ka niya? Nagtanong siya kung nakakapag-usap pa rin ba raw tayo. Kasi hanggang sa mga oras na yun, nakukonsensya siya. Kasi pinili niyang hindi ka tulungan dahil galit siya sa'yo. Mahal ka naman ni Papa eh. Pero hindi lang niya alam kung paano niya ipapakita sa'yo. Kung paano kayo magkakaayos. Patawarin mo ako, Papa. Mahal na mahal kita pa. Huwag kang mag-alala pa. Okay na ako. Ako na ang bahala kay Rosaline. Hindi ko makakalimutan lahat ng tinuro mo sa akin. Lahat ng pagsasakripisyo at pagmamahal mo. Nakatanim yun dito sa puso ko. Mahal na mahal kita, Papa. Mahal na mahal. Tony, ang dami kong pinagsisisihan. Sana kahit nagalit ako kay Papa, humingi pa rin ako ng tawad. Sana hindi ko pinatagal ang nararamdaman ko at lumapit pa rin ako sa kanya. Sana nagkaayos kami. Pero Tony, alam ko na kahit anong sabihin ko, kahit anong pagsisisi ang gawin ko, wala na ring mababago. Kahit kailan, hindi ko na ulit makikita si Papa. Kahit kailan, hindi ko na mababago ang huling tagpo naming dalawa bago siya namatay. Tony, sa loob ng 2 linggo, pinilit kong alisin ang lungkot ko dahil sa pagkawala ni Papa. May mga gabi na napapaniginipan ko siya. Panay daw ang hingi ko ng tawad sa kanya habang siya ay nakangiti lang sa akin. Iniisip ko na lang na siguro yun ang senyales na sa kabila ng lahat ng nangyari, pinatawad na ako ng Papa ko. Sa pamamagitan nun, nakakaramdam ako ng kapayapaan sa puso ko. Ay, naku. Baka si paring Freddy na yan. Teka, ako na magbubukas. Sige. Uy, si Rosaline pala to eh. Kuya, Sige, pasok ka. salamat. Hindi na kita makakausap ng matagal ha. Kailangan ko na kasing umalis eh. May nilutong paksiw yung ate Perla mo. Kumain ka na lang ha. Sige kuya, salamat. Mahal, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Masyado mo naman yata akong namimiss, Rosaline. Dumadalas ang pagdalaw mo sa akin ha. Bumabawi lang. Ilang buwan din tayong hindi nagkita noon eh. May dala nga pala akong prutas para sa'yo. Ito. Naku, nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Kumain ka na ba? Tara, kain na tayo. May niluto akong... Ay, hindi na ate. Busog pa kasi ako eh. Kumain na ako kanina bago umalis ng bahay. Ah, sige. Bakit mo nga pala ako dinalaw? Kukumustahin lang sana. Kilala kita, Rosaline. Alam ko ang ganyang itsura mo. May kailangan ka sa akin. Ano yon? Pasensya ka na ate kung itatanong ko to sa'yo ah. Hindi lang kasi talaga ako mapalagay eh. Tungkol saan ba yan? Kahapon kasi nakausap ko si Ate Gemma. Yung nakatira sa tabi ng bahay natin. Nakiramay siya sa pagkamatay ni Papa.
Ayun, konting kwentuhan tungkol kay Papa. Tapos, bigla niyang sinabi sa akin na nung araw na namatay si Papa, may lalaki raw na pumunta sa bahay. Lalaki? Sino? Hindi raw niya sigurado pero sinabi niya yung itsura. At parang si Kuya Arnel yung tinutukoy niya. Yun din ang tingin ni Ate Gemma. Si Arnel? Oo, ate. Kaya itatanong ko lang sana kung pinapunta mo siya kay Papa nung araw na yun. Kasi tsak namang hindi siya pupunta ng kusa. Alam niyang galit sa kanya si Papa. Hindi. Hindi, Rosaline. Imposibleng papuntahin ko si Arnel doon, lalo na't mag-isa lang siyang haharap kay Papa. Teka, sigurado ka bang siya ang tinutukoy ni Gemma? Iyon ang sabi ni Ate Gemma Hawig daw ni Kuya Arnel. Tapos, saktong-sakto kay Kuya yung pagkakalarawan dun sa lalaki. Tsaka, nakalimutan ko ring ikwento sa'yo na nung umuwi ako sa bahay galing sa ospital, pumunta ako sa kwarto ni Papa. Magulo. Magulo-gulo. Kilala mo naman si Papa, di ba? Ayaw nun nang wala sa ayos ang kwarto niya. Pero nung araw na yun, may kakaiba. Anong ibig mong sabihin? May mga nakakalat na gamit ni Papa. May mga gamit siya na hindi nabalik ng maayos. Tapos, naalala mo na may isang kahon si Papa na nakatago sa ilalim ng drawer ng aparador niya? Oo. Di ba doon siya nagtatago ng mga pera? Oo, yun nga. Binuksan ko yun tapos nakita kong wala na rin yung mga pera. Ano? Teka, hindi mo man lang ba ito sinumbong sa mga pulis? Wala na kasi ako sa sarili ko nung mga panahong yun. Prioridad ko lang si Papa. Tsaka, hindi ko kasi alam kung tama bang magsabi ako sa pulis. Hindi naman ako sigurado kung talaga bang wala ng pera yun o nawala lang nung araw na yun. Malay ko ba kung kasalukuyang naglilinis si Papa ng kwarto bago siya nahulog sa hagdan. Ay, ewan ko, gulong-gulo yung isip ko nun. Diyos ko po. Pero, bakit tinatanong mo kung pumunta ba sa bahay ni Papa si Arnel nung araw na yun? Kasi, kung siya nga ang tinutukoy nung kapitbahay, anong gusto mong iparating? Ate, naitanong ko lang naman. Pero wala naman akong ibang ibig sabihin nun. Nagtaka lang talaga ako sa mga nakita ko sa kwarto ni Papa. Tapos, meron palang nagpuntang tao sa bahay niya. Naiintindihan mo ba? Oo. Pero isa lang ang masisiguro ko sa'yo. Hindi ko pinapunta si Arnel kay Papa dahil alam kong magkakagulo lang. No, sige. Naniniwala ako sa'yo. Pasensya na kung naitanong ko. Hindi lang kasi ako mapakali. Parang may gusto kong malaman pero hindi ko alam kung ano. Kaya sana ate, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung paano pero tulungan mo akong mapanatag ang kalooban ko. Tony, nung araw ding yun ay gusto ko na agad tanungin si Arnel tungkol sa sinabi ni Rosaline. Ngunit parang may pumipigil sa akin na para bang sinasabi na maghintay ako ng tamang panahon. Napaisip rin ako sa lahat ng narinig ko kay Rosaline. Hindi naman sa nagdududa ako kay Arnel. Ngunit paano kung may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni Papa? Sa mga sumunod na araw ay inobserbahan ko lang muna si Arnel. Binantayan ko ang bawat kilos niya at mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nakauwi ka na pala. Akala ko ba doon ka makikitulog kay Rosaline? Hindi na namin tinuloy. Kinaya ko naman bumiyahe pa uwi. Kumain ka na ba? Oo, nagdala kasi yung asawa ni paring Freddy ng hapunan. Birthday daw ng anak niya kaya ayun, nakalibreng hapunan ako. Ikaw? Oo. Kumain na ako kina Rosaline bago ako umalis. Kumusta na nga pala yung pangingisda mo? Ayun, sa awa ng Diyos, maayos naman.
marami kaming nahuhuli. Mabilis ko ring nabenta lahat sa pamilihan. At ginaganahan talaga ako pumalawot kasi mas komportable ako kasi napaayos ko na yung bangka ko eh. Kaya natitiyak ko na unti-unti na rin giginhawa yung buhay natin. Basta maghintay ka lang ng konti pang panahon. Mabuti naman kung ganun. Kapag nakabawi ka, bayaran mo agad si Freddy. Nakakahiya sa kanila. Sila yung may anak pero tayo pang nangungutang sa kanila. Ako na lang ang makikipag-usap sa kanya. Wag! Ha? Bakit? Ako na lang ang kakausap sa kanya. Total, ako naman yung nangutang. Tsaka wag mo nang isipin yun, ako na bahala ron. Wag mo nang pakialaman ano man yung napag-usapan namin. Ayos ka lang ba? Oo naman! Bakit? Wala lang. Kasi nitong mga nakaraang araw, parati kong napapansin na tulala ka tapos parang ang lalim ng iniisip mo. Kaya baka may problema ka. Sabihin mo lang sa akin, baka makatulong ako. Wala. Ayos lang naman ako. Baka pagod lang ako noon, kaya natutulala sa kawalan. Arnel, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? May sinabi sa akin si Rosalie nung pumunta siya rito. Pinuntahan mo ba si Papa bago siya mamatay? Ha? Anong ibig mong sabihin? May kapitbahay raw na nagsabi sa kanya na nung araw na namatay si Papa, may lalaking pumunta sa bahay. Tapos nung inilarawan yung itsura, ikaw ang naalala ni Rosaline. Paano naman mangyayari yun eh? Alam mo namang ilag ako sa papa mo, di ba? Tapos pupuntahan ko pa, hindi ako yun. Imposible yun. Talaga? Bakit parang kumbinsido ka na ako yun? Dahil lang sa kamukha ko o kasing katawan ko? Naniwala ka na kagad na ako yung lalaking pumunta sa bahay ng papa mo? Oh, seryoso ba, Perla? Iisipin mo ako yung pumatay sa papa mo? Wala akong sinabing ganyan. Tinanong lang kita kung pinuntahan mo si Papa dahil sakto nung araw na yon, nagpaalam ka sa akin na may pupuntahan ka. Di ba sinabi ko na sa'yo, kila Lester ako pumunta nun? Ano ka ba naman? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako sa'yo? Ha? Bakit ka nagagalit? Ang simple-simple lang ng tanong ko, pwede mo namang sagutin yun ng kalmado. Eh kasi pinagbibintangan mo ako eh. Hindi naman tama na maniwala ka kagad sa sinabi ng kapatid mo. Ako yung asawa mo, Perla. Kaya ako lang dapat yung paniwalaan mo. Bakit ka nga nagagalit? Bakit masyado kang ilag sa pinag-uusapan natin? Tinanong ko lang kung pinuntahan mo ba si Papa nung araw na yon. Kung hindi mo pinuntahan, edi hindi. Maliban na lang kung nagsisinungaling ka sa akin. Ano? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Ewan ko. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo, di ba? Teka nga, saan ba patungo itong usapan natin ha? Alam mo, lalabas na muna ako. Teka, bakit ba ganyan ang reaksyon mo? Una nagagalit ka tapos ngayon bigla mo akong lalayasan? Alam mo Arnel, sa ginagawa mong yan lalo mong pinaiigting yung masamang kutob ko. Ano sabi mo? Magsabi ka nga ng totoo. Bibigyan kita ng pagkakataon para maging tapat sa akin. Dahil hindi ako magtatanong sa'yo kung wala akong alam. Sandali, Perla. Ano ba sinasabi Dahil mo? alam ko! Alam ko na nagsinungaling ka sa akin. Alam kong hindi si Lester ang pinuntahan mo. Hindi siya ang pinuntahan mo! At huwag ka nang magtangkapang magsinungaling. Dahil baka mapahiya ka lang kapag bigla kong hinarap sa'yo si Lester. Kaya magsabi ka sa akin ng totoo, Arnel. Ano naman kung hindi siya? Ano naman kung nagsinungaling ako? Katibayan na ba yun na pinuntahan ko yung papa mo no araw na yun? Oo! Alam kong may pera ka. Hindi ka pinautang ni Freddy. Imposibleng pautangin ka ng kapwa natin, Dukha. Kaya saan mo nakuha yung pera? Sige nga. Saan? Nagnakaw ka ba? Nagnakaw ka, no? At kanino ka nagnakaw? Kanino, Arnel? Sa tatay ko? Sa tatay ko ba? Perla. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Ano? Natahimik ka na? Kasi nabisto na kita. Perla. Huwag mo akong hawakan. Anong ginawa mo sa tatay ko? Ikaw bang dahilan kung bakit nahulog siya sa hagdan? Ha? Magsabi ka na ng totoo, ikaw ba ang dahilan ng pagkamatay niya? Pinatay mo ba ang tatay ko? Sumagot ka, Arnel, pinatay mo ba siya? Hindi! Hindi ko sinasadya. Aksidente yung nangyari.
sinasadya. Pinuntahan ko siya kasi gusto kong humingi ng tawad eh. Gusto kong magkaayos kami dahil ayoko nang nakikita kang nahihirapan. Pero kasi inaway niya lang ako eh. Sinigawan niya ako, nilait, minura, sinuntok-suntok. Pero syempre poprotektahan ko yung sarili ko. Tapos hindi ko na malayan kung nasa na kami. At nung naitulak ko siya ng malakas, ayun na natulak ko siya sa hagdan. Akala ko nabagok lang. Pero may dugo. Kaya nataranta ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hayop ka! Hayop ka! Wala kang puso! Napakasama mo! Bakit mo yung nagawa sa papa ko? Bakit, Arnel? Bakit? Patawarin mo ako, Perla. Hindi ko sinasadya yung ginawa ko. Ginawa ko lang yun para sa'yo. Para sa atin. Patawarin mo ako. Mahal kita. Mahal? Paano pa ako maniniwala sa'yo pagkatapos ng ginawa mo? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang ate ko. At ikaw din ang dahilan kung bakit namatay ang papa ko. Sino naman ang susunod na mamamatay dahil sa'yo? Ako? Perla, maawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Ayoko makulong, Perla. Ayoko makulong. Kapal ang mukha mo sabihin yan sa akin! Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo sa papa ko! Wag, Perla! Ayoko makulong! Iwan mo ako! Huwag mo akong yakapin! Nanditiri ako sa'yo! Hayop ka! Sa pagkakataong to, hindi kita kakampihan! Hindi na kita ipaglalaban! Wala na! Kaya maghanda ka! Dahil gagawin ko ang lahat! Mabulok ka lang sa kulungan! Mabubulok ka sa kulungan! Tony, hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat na nagawa ko para kay Arnel, mababaliwala lang yun. At ang naging kapalit ng lahat ng yun ay ang aking ama. Kahit mahirap, ginawa ko pa rin ang tama. Napatunayan na may kasalanan si Arnel sa pagkamatay ni Papa. Kaya nakulong siya. Tony, kahit ilang taon na ang lumipas, nararamdaman ko pa rin ang sakit at lungkot dahil sa mga nangyari. Nawala ang lahat sa akin. Si Ate Vivian, si Papa, si Arnel, pati na si Rosaline. Nang mapatunayan tama siya sa hinala niya, nagalit din sa akin ang aking kapatid. Ako ang sinisisi niya sa pagkawala ni Papa. Na kung nakinig lang sana ako noon, sana masaya pa kaming tatlo. Tony, sana hindi ko na lang minahal si Arnel. Sana pinili ko ang pamilya ko kaysa sa pag-ibig. Hindi ko alam kung magagawa ko pang maging masaya o habang buhay na akong puno ng pagsisisi. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Perla. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.